Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, ngayon pala is mag-update tayo ng mga pangyayari sa buhay-buhay natin and also sa nanay ko. And ano na nga ba yung update? Kasi nga, di ba, pupunta nga sila dito sa January. So, magka-countdown na lang din ako. Kasi, 32 days from now, ang dating nila. Okay? So, January 24. So, ano nga ba yung mga preparation? Siyempre, darating sila eh. Hindi naman basta, hayaan ko lang sila dumating, may preparation din. So, ginawa ko, unang-una is kumuha na ako ng lugar kung saan pwede silang tumuloy. So, inisip namin kung sa may Makati ba, doon sa may P. Burgos. Kasi, di ba, maraming mga Korean restaurant doon, maraming mga Korean something-something doon. Pero naisip ko, medyo masyadong magulo doon ng konti. Baka hindi nila magustuhan kasi nanay ko and also yung tita ko, pati si Ate Yongju. So, yung dalawa is medyo mas ano ba tawag dito? Medyo mas may edad. At ang iniisip ko pa, baka mapainom yung nanay ko doon, di ba? But anyways, ang ginawa ko, na ginawa namin ng misis ko, doon sa BGC namin siya nilagay. Para medyo mas, medyo mas parang malinis ng konti, hindi ganun kagulo, pero medyo malapit siya doon sa mga mall ng konti, kung medyo maglalakad sila ng konti, di ba? So, inisip namin kung sa hotel, sayang kung sa hotel. Medyo pricey, maganda nga. Actually, sobrang ganda syempre pag sa hotel na maganda namin sila dinala. Pero kasi ang plano kasi is pumunta sa probinsya. Isang araw lang naman, balikan. Kinagabihan din, uwi kinabukasan. Kasi nga, di ba, meron nag-offer. Okay? So, mamaya na yon. So, yun yung naging desisyon. So, ginawa namin, kumuha kami ng maayos. Mga pang-apat na tao yata yun. Although 3 tao lang naman pupunta. May sariling lutuan, tapos medyo may konting may konting sofa, sala, parang ganun, and kwarto. Okay? Para may common area din sila at meron din silang privacy kung gusto nila magpahinga ng mas maayos. Okay? So ganun. So ganun ang ginawa namin. Yun yung unang preparation na ginawa namin. Tapos, syempre under preparation yung mga pupuntahan. Pero hindi pa kompleto yung mga pupuntahan eh. Ang siguradong pupuntahan pa lang is yung sa may Zambales, pero iniisip ko kung anong araw yung magiging off ko nun. So, kung medyo kailangan ko talagang mag-leave, siguro gagawin ko para mas free yung galaw ko, okay? Kasi pag sa off ko lang, pag alis ng gabi, kinabukasan uuwi, 'di ba? Ganun na mangyayari, medyo nakakapagod. Pero tingnan natin kung ano mangyayari. So, ang isa sa pupuntahan is Zambales nga dahil may nag-offer sa atin. Actually, marami nag-offer. Yung iba talagang yung kilalang mga resort pa. Pero sabi ko kasi medyo mahirap. Unang-una, mas malayong puntahan, baka maubos yung oras namin sa pagbibiyahe lang. Meron pa nga nag-offer Cebu kasi may Korean raw doon, town daw doon, and Boracay. Ang problema nga, ayoko maubos yung oras namin sa biyahe lang sa ganun. So, okay na yun sa Zambales na bibiyahe kami ng isang malayo para makapunta ng beach, tapos yung pabalik namin, may mga mapupuntahan kaming lugar. May mga stopover, o dito tayo mag-almusal. Tapos another stopover, dito naman tayo mag-merienda. Ganun ang plano. So, marami mapupuntahan ng nature, which is yun yung gusto ng nanay ko. So, i-reveal ko sa inyo kung saan kami sa Zambales pupunta. Siguro by next year na, and gusto ko magpasalamat kay ma'am na nag-offer sa amin. And sobrang salamat talaga, pati yung pagkain. Sabi nila, kami na rin bala sa pagkain. So, nagsabi ang nanay ko, gusto niya yata ang pagkain. Mga seafoods, mga isda daw. Sinabi ko rin doon kung may mabibilhan. Sabi nila, sige daw, pagplanuhan daw namin. At very willing din naman sila. Kaya sobrang salamat kay ma'am. Basta babanggitin ko sa inyo next year. Okay? So, yun yung isa sa planong gagawin namin. Tapos, pagbalik dito, baka may mga masasuggest kayo, Lods, na makakainan or mapupuntahan. Kasi definitely, bukod dun sa may Zambales nature, di ba? Dadaling ko siya sa Intramuros. Kasi medyo historic yun, di ba? Tapos dadaling ko siya sa Luneta. Which is siyempre si Rizal, na which is bayani natin, national hero natin. Yan, papakita ko sa kanya, ito yung national hero ng Pilipinas, ito yung Luneta, ganyan, 'di ba? Yung Maynila, papakita ko mismo sa kanya. Tapos, ang isa pa pala sa plano is yung ninong ko sa kasal, which is isa rin sa mga nakatulong sa akin, pati yung pamangkin niya, yung boss ko dati. Meron silang hospital sa Marikina actually. Noong nakaraan, umaten ako ng Christmas party nila. Sabi niya, pagdating ng nanay mo dito, sabihin mo sa akin, ipasyal natin. Siguro, isang dinner kami isang dinner or isang lunch, siguro pwede yun. Kasi ayokong ganong maubos sa isang galaw lang. Gusto ko talaga mapasyal yung nanay ko sa iba-ibang lugar to create more memories, sulitin yung araw na nandito sila. So, ganun. 24 to 29 eh.
So, ilang araw? Mga 5 to 6 days, di ba? So, most definitely, yung first day, malamang mag-dinner lang kami out and magpahinga sila. And then, kinabukasan kami, gagawa ng kung ano man yung gagawin namin, di ba? So, yun. So, mga lods, kung meron kayong mga suggestion, hindi tawid dagat talagang dito lang muna sa Luzon. Para anytime na kailanganin ako sa trabaho, is makakabalik ako. Yun yung isa sa mga parang sacrifices namin sa trabaho namin. Na minsan, may mga moment talaga na hindi ka makalayo dahil anytime, pwede kang ipatawag ganun. So, yun muna yung paplanuhin ko. So, another preparation pala mga lods, sasabihin ko na rin sa inyo, is maliit kasi yung sasakyan ko. So, inisip ko kung manghihiram ako, kung mag-arkila ba ako. Pero napag-isipan ko na bumili na lang din ng second hand na sasakyan na kung saan kasya kami lahat. Kasi plano na rin naman namin bumili ng sasakyan kasi lumalaki na yung pamilya ko. Kumbaga naglalaki na yung mga bata Sinasabi na rin naman ng ibang mga kaibigan ko yan. Kasi kilala nila ako na hindi ako magarbo Alam niyo yung practical lang ako na tama lang, hindi naman kailangan gumastos. Sasakyan ko, maandar naman, Toyota Corolla na luma. Gumagana naman. Matic naman siya, so relax. So hindi ako may bibili ako tapos maguhulugan ako na mahirapan ako. Ayoko ng ganun. Although kaya ko naman bumili na talaga, pero ayoko nga ng ganun. So ngayon, kung hindi pa darating yung nanay ko, hindi ko pa maisipang bumili ng malaking sasakyan. So yun na yung nangyari, para magkasya kami. So, ang challenges naman sa second hand, syempre may mga sira diyan na kailangan mong ayusin. So ginawa ko, bumili ako ng mas maaga. So meron na, nakabili na tayo. And then nakikita ko na yung mga ibang mga kailangan ipagawa para pagdating nila, safe at condition yung sasakyan. Di ba? So actually, lalagyan ko pa ng navigator yun para mas madali kami makabiyahe. Di ba? Hindi yung pa-cellphone ka pa na mag-waste ka. At least doon pipindot-pindot ka na lang. Kasi sa Korea, ganun. Actually, halos lahat ng sasakyan nila. 99% na sasakyan nila. Actually, 100% na sasakyan na nasakyan ko, may navigator na talaga. So pwede naman natin gawin dito sa Pilipinas yun, kaya ipapakabit ko na rin yun. So, pati camera sa harap tsaka sa likod para madali kami mag-park. Mas madali kasi mapupuno kami. So, yun yung update. Ang update naman sa nanay ko is noong nakaraan nabangga siya. Kasi meron ice. Actually, kinabahan ako. Kasi parang sobrang kabado ng nanay ko na nag-message sa akin kasi translation, di ba? Minsan, exertion translation So, minessage ko yung pinsan ko kasi biglang hindi nag-reply nanay ko Sabi niya okay na daw. So yun yung nanay ko pala nag-asikaso lang, pinatow niya. Ang sabi niya sa akin, tinanong ko siya kung injured ba siya o hindi. Yun yung una kong tinanong, sabi niya hindi naman daw. Pero yung sasakyan daw kasi, medyo malaki daw yung paggawa noon. Kasi Samsung yung sasakyan Yes, Lods, may Samsung na sasakyan sa Korea. So medyo iba yung logo niya. Actually, ang ganda computerized talaga yung sasakyan So medyo malaki daw paggawa. Tinanong ko may insurance ba yan? Sabi niya meron naman daw. Tapos tinanong ko siya kung kailangan ba niya ng tulong ko. Sabi niya hindi naman daw, okay naman daw siya. Malamang yun, siyempre, nakaka-bad trip talaga kahit may panggastos ka. Kung may biglang gastos na mangyayari or may biglang disgrasya. Kung may insurance man, siyempre, paano naman siya bibiyahe kasi wala yung kotse niya, di ba? So, magko-commute siya. Hassle pa rin, di ba? So, yun yung nangyari. Pero, ang kagandahan pa rin, pasalamat pa rin, is safe siya, hindi naman siya na-injured. At sabi niya, ingatan daw niya yung sarili niya kasi nga, magkikita pa kami. And also, we will spend time pa, di ba, together, more. And syempre, darating yung time na kukunin ko na talaga siya. Actually, hindi ako kung tawagin yung early retirement, mag-early retirement ako. Hindi ako mag-compulsory retirement. Mag-early retirement talaga ang plano ko para madala ko siya and masikaso ko siya. Yun yung pinaka-plano. Kasi, mga lods, ako talaga, hindi ko pinangarap na yumaman ng todo, ganyan. Enough, more than enough, yun, okay na sa akin yun. Mabigay ko sa anak ko lahat ng kailangan nila. At medyo may konting luho na rin, di ba? Pero syempre, mas gusto ko yung masaya kami. Hindi ko uubusin yung time ko para habulin yung yaman na pagdating ng time, nasayang ko yung time para sa pamilya ko. Actually, very demanding na nga sa time yung trabahong napasok ko. Dahil yun yung binigay sa akin ng pagkakataon, di ba? Naging scholar ako dito sa PCCR. So, yun yung nabigay sa akin trabaho. Wala akong magagawa, sinumpahan ko yan. Pero syempre, mas gusto ko talaga early retirement to spend more time sa family. So, yun mga lods. Ito yung mga update. Magka-countdown na ako hanggang sa pagdating nila. So, sana mga lods, i-enjoy nyo lang yung mga kwentuhan natin. And kung meron pa mga ibang significant na pangyayari sa akin, is sasabihin ko rin sa inyo. Pati yung sasakyan na medyo gawin natin medyo comfortable para sa kanila. Okay? Medyo kukwento ko rin sa inyo kung yung mga update na preparation na gagawin namin. Yan, again, kung may suggestion kayo, i-comment below nyo lang. Or kung may mga gusto kayong sabihin about sa pwede namin pasyalan. O kaya baka may mga restaurant kayong sarili, baka pwede namin puntahan, di ba?
So yun lang mga lods ha. Thank you.